So, gusto kong ilagay ito sa konteksto ngayong umaga na pag-usapan natin bilang Kristiyano, bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ang ating mga karakter. Pagpaalam Diyos sa mga pag-ibig sa mga. Sa umagang ito, ang mga kami po ay datapos sa amin po pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Puspusin na mabawat sa aming Panginoon ng banal na salita. Pabuksan ang aming mga puso at isipan, pagpasukin ang mga salita na aming pong maririnig na magbibigay sa aming pong spiritual na buhay ng kalakasan. Pagpalain Panginoon ang may mga bahagi sa umagang ito, lalo-lalo po si Brother Jay sa kanyang pong paghahati na tinapay ng buhay. Ang may pong karunungan at ang may pong banal na espiritu na pagtulong po sa kanya. Kapatawaran ang aming hinihingi sa lahat ng aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito aming hinihingi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Let's bow our heads for the word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful Saturday. We are here today because we want to worship you in the splendor of your holiness. Bless us, and we are here because we love you, Lord, and we want to praise your name, and we want to learn everything regarding about your message today. In Jesus' name we pray. Amen. Every step along the way, think on what may I live, be encouraged in my heart, because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. Sa mundong ating ginagalawan, isa sa pinaka-importanting pangangalagaan natin, lalong-lalo na bilang Kristiyano, ay yung ating karakter. At napakahirap nito kasi alam naman natin lahat. Lahat tayo nandito ngayon may ugali. Tama? Hindi natin sabihin ano tayo, no? Hindi natin pwede sabihin na, ay hindi ako makasalanan. Hindi ako pwedeng walang mga mali, no? So, lahat tayo ay nagkakamali. Pero gusto kong ilagay ito sa konteksto ngayong umaga na pag-usapan natin bilang Kristiyano, bilang mga nananampalataya sa Panginoon, ang ating mga karakter. At isa sa mga karakter na nakikita natin sa ibang tao na nakakasalamuhan natin sa mundong ito ay yung mga taong hindi totoo. Sabi ko, ano ba to? Ito bang paksang ito ay dangerous topic? Pero sa tingin ko naman hindi. Because we have to focus on how our mindset should be as a Christian when we have fake friends. And I want to talk to you today about something we've all dealt with.
Fake friends. Mga kapatid, question. Nagkaroon na po ba kayo ng peking kaibigan sa buhay niyo? Yes or yes? Walang no. Yes. Simula pagkabata natin hanggang nagkaedad na tayo ng ganito, hindi pwedeng hindi dumaan sa atin yan. Fake friends. You know what? God brings amazing, wonderful people in our lives. Meron mga tao na talagang pinupuri ka, talagang tagahanga mo, yung tipong pag nangingi ka ng payo, nandyan siya. Kapag gusto mo ng totoong tao, talagang magsasabi siya sa iyo ng totoo. Masakit man o hindi. Talagang babanggitin niya na, ay hindi, ikaw kasi may mali ka eh. Ikaw kapatid, may pagkukulang ka rin kasi. Dapat kasi ganun, dapat kasi ganyan. Di ba? May mga ganun tayong mga kaibigan. People who has a sign that they love us, that they care for us, that they want to protect us from danger or from certain situations. Okay? At may mga tao din na sa hirap at ginawa, di ba? Through thick and thin, ika nga, talaga namang nandyan sa'yo parati. Pero, mga kapatid, hindi kasi ganun ang realidad ng mundo eh. Alam niyo, simula nung pinanganak ka dito sa mundong ito hanggang nagkaedad ka ng ganyan, hindi po pwede na lahat ng mga kasalamuha mo sa mundong ito ay lahat yan totoo. Marami na tayong mga pinupunta mga komunidad sa buhay, di ba? May school, opisina, ano pa? Church, di ba? Ano pa? Yung inyong siguro inyong mga grupo dyan sa community ninyo, like let's say, nag-gym ba kayo? Kung meron man, di ba? Or nagpe-pilates ba kayo? Or kung ano man. So, meron kayong mga nabubuo, mga social interaction sa buhay. Ngayon, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay isang Seventh-day Adventist. Okay. Now, how can you take care of yourself when you have these people? Yan ang importante. Kasi, meron mga tao na hindi ka gusto, meron mga tao na merong hidden agenda sa'yo, they're not really for you, they're for what you can do to them. May mga ganyan tao, gagamitin ka. Di ba? O kaya, makikitsoso, aalamin kung anong impormasyon, tapos mamaya ipupunta dun sa ibang tao. Di ba? So, here's the good news mga kapatid. We as Christians should not be confused about this anymore. I want you all to meditate not only on the scripture but on the message today that God will give you a full discernment ngayong umaga ito mga kapatid. Malalaman ninyo to recognize who's a true friend at kung sino lang ang nakikisakay sa inyong buhay. Okay? Let the wrong people out of you and let the real ones be with you with God's help. Bago mo na lang mga kapatid, manalangin muna tayo. Father, thank you for your goodness in our lives. Thank you for that you surround us with people who love us. Today we ask for the spirit of discernment. Open our eyes to see things as they really are. We dedicate this time to you, our Lord. In Jesus' name, amen. Fake friends, knowing the true from the false. Pag-usapan muna natin itong area na ito. You will know them by their fruit. Okay. Alam nyo, may mga tao na
sasabihan kayo ng mga magagandang bagay. Di ba? Alam mo, ang bait nito ni Kuya Romel. Tatanong kay Rapel. Sabihin ka, loyal. Di ba? Alam mo si Kuya Romel, loyal yan. Di ba? May mga ganun eh. Alam mo, ito si ganyan, faithful yan. Ano yan, napakabait yan, mapagbigay yan, generous. Diba? Ang dami mga gusto sabihin sa inyo. There are people who will always tell you good things. But you know what? Here's the thing. But words are cheap. No, okay. Sabi nga, di ba, action speaks louder than words. What reveals a person is not what they say, it's what they do. Mga kapatid. Ang totoong kaibigan, di ba? A true friend's actions match their mouth. Very important. Kasi ang hindi totoong kaibigan, mga kapatid, hindi ganun yun. Di ba? Ang sabi dito sa scripture, di ba? You will know them, sabi nga ni Stephanie, you will know them by their fruit. Okay? Tandaan niyo mga kapatid, Jesus didn't say, you'll know them by their words, but you will know them by their fruit. Ano ibig sabihin niyo mga kapatid? Parang ganito lang yan. Hindi ka pupunta sa isang puno ng mansanas at sasabihin mo doon sa puno ng mansanas, anong klaseng puno ka? Diba? Ang titignan mo agad, yung apple. Tama? Kasi, nakita mo yung, ano yung puno ng mansanas eh. Ang una mong titignan, syempre, yung mansanas. Diba? At wala ka naman makikita siguro saging sa puno ng mansanas. Tama, diba? A tree can only produce what it really is. Kung puno ng mangga, puno ng mangga. Kung puno ng mansanas, puno ng mansanas. Pares ng buyan sa tao, mga kapatid. Di ba? At maraming tao na nakakapagsabi sa inyo ng mga magagandang bagay, pero sa likod ng camera, hindi ganon ang tingin niya sa iyo. Hindi yun ang pinaparating sa iyo, mga kapatid. At yan, dyan pa lang, mali na agad. Kailangan na ninyo agad malaman kung ano ang inilabas na fruit. Yun nga, a sign is fruit. Or kung ano yung inilabas na karakter. Diyan tayo magagaling. The fruit is the character. Next. Ito na. Kapag may mga pwede tayong mga kaibigan, ito yan. Alam nyo, lesson ko ito mga kapatid, lalo na ngayon, ang dami kong kaaway. Kaya ang topic 3. Ang dami kong kaaway. Grabe. Split mga ilang tao. Okay, ngayon, ito. God will always give you a warning, mga kapatid. Hindi, alam, ito yan eh. There's an uneasiness on the inside. A check in your spirit, mga kapatid. It says here, don't push it down. That's God speaking to you. Alam niyo mga kapatid, ang danger o itong problemang darating sa inyo, especially sa mga ganitong pagkakataon sa mga peking kaibigan, hindi naman yan one big mistake or one single shot. Okay? Meron niyang mga warning signs. Kaso lang, hindi niyo pinapansin. Kasi nga, laki ng tiwala. Diyan na tayo magkakaroon ng problema. Yung sobrang tiwala natin sa mga peke. Sabi nga ni Erwin, how shall do? Yung mga peke, hindi, alam niyo ito, bilang Kristiyano mga batid, ito, let's face it. As a Christian, karamihan ng Kristiyano, ang bis tiwala. Because we base ourselves on the Bible, right? And some of the people who are not too religious, they're too judgmental, they're too critical thinkers. They easily think about this. Wala. Unang tingin ko pa lang, alam mo na agad ang radar. Diba? Mga ganun eh. Unang tingin ko pa lang, alam mo na tatraidorin ako.
So, meron na agad ganun naisip, pero pag sa ating ba mga kapatid, meron ba tayong ibang, lahat ba binibigay, kayo talagang ito mga kapatid, binibigay nyo ba ng buong buo yung tiwala nyo sa mga kaibigan nyo? Yes or yes? Yes or no? Yes. Pero, eto tanong, gusto ko sana may interaction tayo mga kapatid. Can you raise your hand? Kapag kayo'y may kaibigan sa panahon na ito, paano ninyo kinikilatis yung kaibigan na totoo siya o hindi? Gusto ko malaman yung sagot ko dyan mga kapatid. So, paano mo kikilatisin kung totoo yung tao o hindi? Parang totoo yan. Parang in reality, totoo yan. Ano mga kapatid? Yung totoo, ano sa tingin nyo, paano nyo kikilatisin ang isang tao na totoo siya o hindi? Alam ko may mga sagot sa isip yun, no? Pero ito lang ang gusto kong iparating. Para kilatisin nyo ang tao na totoo siya o hindi, kailangan ninyo ng tinatawag natin validation process. Importante yan. Validation process. Ibig sabihin, hindi po pwede na magbigay ka agad ng tiwala sa isang tao na isang linggo mo lang nakilala. Hindi po pwede yun. Kailangan ninyo bumuo ng isang tinatawag natin solid foundation. Hindi po pwede na agad-agad. May kilala nga ako ganyan eh. Kakakilala mo lang sa kanya, best friend mo na agad. Hindi po pwede yun. Ang tinatawag na best friend ay hindi po pwede na isang linggo lang o 2 linggo lang, best friend mo na agad. No. Hindi totoo yan. Dahil ang best friend, sa hirap na hawa, nandyan sa iyo yan kahit anong mangyari. Hindi ka yan ito-tolerate sa mga mali mo, sasabihan ka niya ng totoo. Yan ang totoong kaibigan mga kapatid. Alam nyo, it says here on 1 John chapter 4 verse 1. Ay, sino po pwede magbasa? Gusto kita na yung magbasa. 9 minutes. Kasi ito active sa sa pagbabasa. 1 John chapter 4 verse 1. Can we read this line? 1 John chapter 4 verse 1. Medyo tayo mga kapatid kasi ito fake friends, so medyo babasa tayo sa scripture ha. Kasi hindi ito opinionated na topic. Meron talagang nakalagay sa Biblia nito. 1 John chapter 4 verse 1. Ano sabi? Beloved, believe not every spirit, but of the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Okay. Basahin natin ha. Para mas marinig natin ang buo. Sabi dito, to 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test, ayan na, mga kapatid, the word, test the spirit to see whether they are from God. Ibig sabihin, yung kaisipan mo nila ay medyo matino-tino ba? Or because many false prophets have gone out into the world. So parang ipinaparating dito mga kapatid, you have to test the spirit. You have to test the mindset. You have to test the actions of these people that surrounds you. Yan ang tatandaan natin mga kapatid. Para lang yan, mga kapatid eh. Alam niyo, pag kayo nagdadrive ng kotse, di ba may mga warning signs na nakalagay sa inyong sa harapan ng kotse kung driver man kayo, di ba? Para maging safe. Ganun lang po yan mga kapatid. You have to, God is showing us something, some warning signs. Mga kapatid, kailangan ninyong maging mapagmansya, kailangan yung pag-isipang mabuti kung sino ang pagkakatiwalaan ninyo. Isang example niyan,
sa Bible? Sino mga kapatid? Sino ang isa sa mga common stories about this kind of issue, about this kind of context? Si Samson at si Delilah. Ano po ba yung kwento niyan? Ang ganda sa labas, no? Ano yun sa kalabasan? Pero mga kapatid, binayaran ng mga Philistines para malaman ang sikreto ng kalakasan ni Samson. Tinraidor si Samson. Ito yung mga bagay na dapat nating pag-isipang mabuti. I hope mga kapatid, paglabas natin ng iglesia ngayon, aware na tayo dapat sa ating mga pag-isip. We have to be careful who we trust. Okay? Very important. Next one. Ang sabi, set healthy boundaries. Okay. Alam nyo, ang pwedeng kaibigan, daming signs yan. Pero isa sa pinaka-ginagawa ng pwedeng kaibigan sa'yo, it will drain your energy. Tama? Diba? Ano yung ganyan eh? Mapapagod ka lang. No? Lalo na pag mayroon ng gulo, pag mayroon ng kontrobersiya, pag mayroon ng issue, ikaw, dahil ikaw yung nakalagay dun sa subject niya, ay patay. Mapapagod ka lang mga kapatid pag pinapansin mo. It will steal your peace. Very important. As a fruit of the Holy Spirit yan, mga kapatid, yung peace. And you don't have to make, hindi mo na kailangan mga kapatid, gawin yung, alam mo ang peke mo, hindi na mga kapatid. Or, I'm done with you, ayoko na sa'yo. Wala na akong ano sa'yo, hindi mo na kailangan gawin mga kapatid. Alam nyo, at ito natutunan ko ito. Alam nyo, nung mga nakaraang 5 buwan, meron akong kaaway 3. Ano sila? Daming sinasabi sa akin. Okay. Ang ginawa ko mga kapatid, sa halip na makipag ako, yung ano tawag sila nun? Papansinin yung gulo. Ang gawin mo na lang mga kapatid, cut off mo na lang. Tahimik, wala nang sansat, tapusin na lang. Diba? Kasi nakita mo na eh. Wala kang ginagawang mali, bigla kang lalagyan ng mga kung ano-anong mga issue sa buhay mo. Ikaw, alam mo wala kang ginagawang mali, matino ang ginagawa mo, bigla kang lalagyan ng mga bagay na hindi maganda. Diba? So, you have to just quietly spend less time with them and stop sharing your visions in your life. Yung ba parang ibubuhos mo yung enerhiya mo doon sa tao yun, mamaya, hindi mo na natatapos yung mga bagay na dapat mo gawin sa buhay, mga kapatid. So, in other words, set healthy boundaries. So, sabi dito, boundaries aren't rude. Hindi po yung kabastusan na manahimik ka, hindi mga kapatid. They're wise. Naalala ko yung sabi ni Tita Carol dati sa akin. Nung may, parang meron kagulong nangyari. Sabi niya, Jay, alam mo, ako kasi kapag meron akong kaaway, I choose my battles wisely. Nalala ko yun, sinabi niya sa akin yun. She chose her battle wisely, which is true. I agree with Tita Carol's statement. Totoo naman, your time is too valuable to spend on people who only want what you can do for them. Pag pinansin mo yan, sino magbe-benefit? Siya. Di ba? Ay, sikat ako ngayon. Attention seeker eh. Di ba? Ay, nasira ko ang area ni ganito, ni ganyan. Wala na. Tapos na tapos ang usapan. Gulo na. Okay na. Next. Ayan. Ito yung sa politics na, di ba? Yung third. Yung sabihin na, yung hudas daw. Okay? Well, huwag na natin pag-usapan yung politics. It's kind of debatable. But this one, beware the Judas in your circle. Naku, mga kapatid, sino bang pagkakatiwalaan mo? Si ganito, si ganyan. Di ba? Alam nyo, sometimes, ito, totoo to.
yung kalaban natin mga kapatid, hindi yan nagpapahalata. Hindi yan nagpapahalata sa iyo mga kapatid. Mamaya sasabihin sa'yo, oo nga oo matama ka. Mamaya pala kung lilipat sa kabila. Alam mo, sinabi nito sa akin, no? Grabe ka daw. Wala na, nagkagulo na. Buo na gulo. Tapos na. Di ba? Tapos siya, bola kayo dyan, magsabong kayo. Hindi ka nasabihin. Ganun ang nangyari. Yun ang problema. It's the one who greets you warmly. Ayan sabi ko, it's the one who greets you warmly. Pero ang motibo, mali. Ang motibo ay hindi maganda sa iyo. Tandaan ninyo, some people are fine as long as you're on their level. The moment you get, ito sa buhay natin, sa realidad ng buhay natin, kapag tayo ay naging successful sa buhay, if we're getting promoted, if we're getting married, nakalipat tayo ng ibang magandang bahay, darating yung mga inggit, yung mga selos, yung mga nabubuo, mga negative thoughts on their life. Tapos mamaya bubuo na yung kwento. Teka nga, kwenta muna ako ng script. Pag buo na ng script, matik, labas. Sira agad ang mga, may gulo agad na mangyayari mga gulo. Ito yung mga dapat nating iwasan. Sino pwede magbasa? Matthew chapter 26 verse 50. Sino po may Bible? Bible tayo guys. Bible tayo. Meron po. Pwede water can you read? Matthew 26 verse 50. Matthew 26. Kasi dyan medyo maiksi eh. Do what you came to do, friend. Pero gusto natin buuin. Verse 50. Matthew 26 verse 50. Sabi ko dito. At sinabi sa kanya, Jesus, gawin mo ang dahil sa pagbalito mo na magkagayon ay nagsilapit sila at kanila, sino ka ba sa Jesus at siya ay kanilang dinakil. Okay, mga kapatid. Babasahin natin sa wikang English. Jesus replied, do what you came for, friend. Then the man stepped forward, seized Jesus and arrested him. Again, the line is, do what you came for, friend. Alam niyo si Judas, betrayed Jesus with a kiss. Tama, mga kapatid? Si Judas, di ba? He betrayed Jesus with a kiss. Judas walked with Jesus for years, mga kapatid. Ang tagal. Nakita niya lahat, mirakulo, nakita niya si Lazarus, naglakad, di ba? Kumain pa sila ng sabay, di ba? Pero mga kapatid, ginawa niya, ano ginawa? Tinrider niya ang ating Panginoon. A true friend celebrates your wins. A Judas applauds on the outside while something else has a problem sa baba, sa loob, mga kapatid. So, beware. Ayan lang mga kapatid, beware. Beware, beware. Lagi niyong iisipin yan. Pag may bago kayong kaibigan, ako hindi nga bago eh. Kahit nga lumang kaibigan eh, tatry doon ka. Nagsama kayo sa kanina, may picture pa kayo, may selfie, di ba? Post sa FB, pero mamaya biglang, nako, nakabuo na ng isang magandang teleserye. Di ba? Yun ang problema. So beware the Judas in your circle, mga kapatid. Ayan, ito na yung resolution natin. Sa lahat ng pinag-usapan natin yung mga kapatid, ano ba ang pinupunto ko ngayong umaga? God will reveal and replace them. Ito yung malaking advantage natin mga kapatid kapag Kristiyano tayo. Ito, naniniwala ako kasi na-prove ko na to for how many times. Ilang beses na. Kapag ikaw talaga yung Kristiyano, lalo na pag alam mo yung mga scripture text sa Bible, tapos i-quote mo yan, tapos parang, ito, alalahanin ko to. Malaki ang impact ako. Kaya yun ang maganda kapag nagbabasa ka ng Biblia or may nabasa ka mga scriptures sa social media, very napakalaking advantage mo kapatid. God will reveal and replace them. Sabi dito, you don't have to keep everyone happy.
nyo ito, aminin natin may mga taong people pleaser. Alam niyo yung people pleaser? Parang, kailangan kong ano to, kailangan kong ayusin to, isolve ko to kasi ganito, ganyan, di ba? Or kaya naman, hindi, gusto ko, ito grupo ko, walang samang tinapay sa akin. Di ba? Or, ano ba, gusto ko wala silang masabi sa akin, pero meron ka ng ginagawang hindi maganda o hindi maganda pinapakita mo natin. Alam nyo, ito lang yan. That's not your job. Your job in your life is to stay peaceful. Stay focused, mga kapatid. Run your race. Focus in your life. Aim high. Do what God wants you to deliver in your journey of this earth, mga kapatid. When you stop holding on to the wrong people, kapag may mga maling tawang, alam mo yung kinakapitan mo, kaya ito, nangyari to. Dahil wala ka nang mahanap na kaibigan, mag-i-stay ka doon sa taong yun kasi wala kang kaibigan eh. So magiging people pleaser ka. Kasi ang nangyari, doon ka na lang nag-stay sa taong alam mo naman sa sarili mo, hindi siya tamang tao para sa'yo. Meron mga nangyari niyan, mga kapatid, di ba? Alam nyo, alisin nyo sila and gumawa kayo ng espasyo sa mga tao na nararapat maging kaibigan ninyo or sa mga tao dapat yung pagkatiwalaan. Alam nyo, kayo lamang, kayo lang mga kapatid ang makakapag-desisyon ng inyong future. Ang Panginoon, nandyan lang yan, magbibigay lang sa inyo ng signal yan, magbibigay sa inyo ng sign yan, pero ikaw pa rin ang tanging magdidesisyon kung aalisin mo siya o hindi. Ang sabi dito, Matthew 7:6, mga kapatid. Hanapin natin yan. Matthew chapter 7 verse 6. Ang sabi dito, basahin natin. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and tear you into pieces, mga kapatid. Tandaan nyo, ang sinasabi dito pearl, mga kapatid, yung mga gifts na meron kayo sa buhay ng mga kapatid. Yung dreams, yung inyong mabusilak ng puso, mga kapatid. So, ang pinapasabi dito sa verse na ito, protektahan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Para lang yung baso. Yung baso, mga kapatid, puno. Hindi mo pwedeng lalagyan pa yan ng panibago kasi nga puno. Para matanggal itong mga to at pupuno ka na sa galing mo sa loob, alisin mo yan, itapon mo yan, buhos ka ng panibagong tubig. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, create a space, a room for those people who are real and true to yourself, mga kapatid. So, yun lang. Napakasimple mensahe, tapos na tayo, mga kapatid, pero ito ang gusto ko iparating sa inyo. Ngayong umagang ito, take a moment and look at the relationships in your life. Friends, kamag-anak, hindi lang friends, mga loved ones, mga kamag-anak, yung mga taong lagi mo nakakasalamuha, especially church. Kasi ang church, mga kapatid, is a community, right? Ito, community ito, may nakakasalamuha tayong mga tao sa isa't isa, diba? Sa lahat ng pinupunta natin, meron tayong mga amazing friends. Yung mga taong you can always count on. Ito yung mga taong through thick and thin, nandiyan siya sa atin. Diba? People you dearly love, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga ito, mga kapatid. Kasi meron ka mga ganitong tao. Alam niyo, ito yan eh. Meron mga tao na quantity over quality. Alam niyo po ba yan?
quantity over quality. Mas gusto nila ng marami silang kaibigan kaysa doon sa 3 lang pero totoo. Ang tanong, ano ba ang gusto niyo mga kapatid? Maraming kaibigan pero di totoo? Or konting kaibigan pero totoo? Diba? Marami. Marami na totoo. Aba, alam niyo ba pag marami pero totoo, aba, iba yun. Bonus na yun. Ano na yun eh. Kumbaga, ito, best example na lang natin. Babanggitin ko pangalan, si Brother Maning na lang, for example. Brother Maning, walang kaaway. Diba? Maraming tao na humahanga sa kanya kasi yung kanyang, ano ba tawag doon? Yung kanyang pinapakitang identity, yung humanity niya ba? Meron siyang pagkatao na hindi ko kahit yung hindi naman word na try doon pa. I would say, piki-pikiin si Brother Maning kasi napakabait ni Brother Maning mga kapatid. Yun yung parang, kumbaga, napakapalad mo. Na may totoo ka na kaibigan, tapos marami pa. Pero may mga tao talagang gano'n eh. Marami kang problema, pero meron din mga tao na konti, pero totoo mga kapatid. So, we have to consider real friends. Alam nyo, siguro, may mga Delilah kayo sa buhay ninyo, di ba? Pinagkatiwala nyo, pero tinrider kayo. Meron siguro mga Judas na nakatabi nyo, or kung na nakakasalamuhan nyo. Pero ito tatandaan niyo mga kapatid. Protect your peace. Yun lang. Protect your peace. Guard them. Huwag kayong magpaloko sa mga to. Huwag din yung bigyan ng oras sa mga to. You have to guard your heart. At kapag ikaw ay umiwas mga kapatid, hindi naman ibig sabihin ng kabastusan eh. Sabi nga, di ba? You have to be wise in your battles in your life mga kapatid. Tandaan niyo, pay attention to the fruit, not to the words mga kapatid. Okay? Set your boundaries and move forward. Focus on your life. If there are friends who wants to be with you na nakita mong totoo, good. Pag medyo nakikita yung peke, out. Ganun lang. Reject them. Okay? Stop trying to win people's hearts. That is the message this morning. Stop trying to win over people who were never really in your life. And if you let these wrong people get out of your way, mga kapatid, I believe and declare, God will give you the right people in your life. A true friends who will push you forward. Real friends who will celebrate your success and your peace. Mga kapatid. I hope na natuto tayo sa umagang ito. Protect your peace. In Jesus' name, amen.